Guys, sa wakas nakarating na rin kami dito sa Numancia. Galing pa kaming Manila. Ayun oh. Nakachat ko kasi yung may-ari nitong ubasan. Na pupuntahan ko kasi dinadayo to mga guys ng iba-ibang lugar dito sa Aklan. Ayan, ito yung niya, yung entrance. Pero may mga tanim pa siya doon sa loob. Kaya lang ngayon close sila kasi na-harvest na yung mga nila, yung mga prutas. Buti nga pinayagan kami na papuntahin dito kasi gusto kong magtanim ng ubas din niya, pero close na sila sa mga sa mga bisita dahil siyempre hindi na season yung mga ubas, na harvest na. Yun dun sa dulo, yun ang marami siyang tanim doon pero wala nang bunga. Kami lang nakapunta ngayon dahil yun nga, parang nakiusap ako na kasi galing pa kami Manila ay bibilihan lang ako ng cuttings. Yan, tapos tanungin ko rin siya kung paano niya na nabuhay ito, na palago yung kanyang kanyang tanim. Guys, puntahan ko na sila doon sa ang init dito, pero ang ganda kasi ng ng lupa nila dito. Nabubuhangin. Kaya doon yung taniman nila doon sa sa dulo. Wala kasing taghawak ng kamera, ko lang. Yan mga guys, napapanood ko lang kasi ito sa sa Facebook, YouTube. Kaya dinayo talaga namin itong mapuntahan. Ayan, tapos lahat ng niyan mga guys, ibang video mapapanood nyo sa YouTube channel ko na Buong Planting and Cariper. Ayan na to. Na yan. Simula na yan. Sundan mo na ako pag Yung mga guys, dito kami ngayon sa sa Numancia. Dinayo namin ito. Napapanood ko lang kasi ito sa sa Manila, sa Facebook. Tapos umuwi talaga kaming Aklan, galing Manila mga guys. Kaya gusto kong interviewin yung may-ari nito kasi dinadayo rin ito mga guys ng buong Aklan sa kanyang tanim na ubas. Pero ngayon wala na kasing wala nang bunga, na tapos na na nila, na dispose na nila. Ngayon dito mga guys, yung may-ari, first time ko makita. Yun, tapos sir, maraming salamat sa pagtanggap niya sa amin dito. Ngayon kasi mahilig din ako magtanim ng ubas. May ubas akong tinanim sa Manila. Yan, naka-video rin yun. Siya, yung variety niya is, sabi mo nga, yung Catawba, dati. Kay napanood ko lang ito kay Sir Arche, sa Ubring Vlogger. Sir Arche, shout out sir. Isa rin akong taga-subscriber, sir. Ayun, tapos dito kasi, kaya pumunta ako dito, gusto ko rin bumili ng cuttings lang. Gusto ko rin magtanim kasi mahilig talaga din ako magtanim. Ayun. Tapos sir, paano na to na palaki ng parami? Sinisearch mo sa YouTube? Gano'n? Hindi, sa lang sir, sa through internet tsaka sa Facebook ako nag-search.
Kasi pag sa YouTube, masyadong mahaba yung mga videos. Tapos pag sa internet, basa-basa lang. Tapos, naglo-learn talaga ako, sir, sa experience. Kasi lahat ng videos na yan, lahat ng nababasa mo, kumbaga wala ring saysay kapag hindi mo yung ginawa. Kasi iba yung sa experience, iba yung nababasa natin. Oo, Kasi, iba talaga pag manual. kapag na-experience mo na siya, sir, dun mo malalaman ay effective, ay hindi pwede sa'yo, gano'n. So, dun talaga ako kumbaga try and error talaga. Oo, tsaka maganda yung lupa. Yung lupa niya talaga. Malapit pa na sa ano to, sir? Aklan River kayo. Tapos, sir, ano pala yung nito, variety ng ano mo? Sa ditong greenhouse, sir, may dalawa akong variety. Dalawang variety mo ngayon. Isa yung Baikonur, pangalawa yung academic. Ano yung academic? Parang hindi ko pa na ano yun. Parang oblong din siya, sir. Tapos parang violet yung kulay. Violet na medyo may pagka-black. Parang ganon. Pero yung Baikonur kasi dark red talaga siya pag nahinog. Seedless yung Baikonur. Hindi, may seeds po sila lahat. Tapos, yun pang market talaga yan, yung Baikonur, no? Parang yun kasi yung karamihan sa Manila, yung nabibili namin gano'n. Yun yung sa'yo yung Baikonur na yan Ano kasi yung Baikonur, kumbaga pasok yung lasa ng market. Tapos juicy siya. Tapos parang hindi ka mapapaya kapag naibenta mo. Kasi madami kasi yung variety yung ubas. Yung ibang variety, meron kasing mahal pero hindi mo magugustuhan. Yun nga. Merong mura na magugustuhan mo. So depende pa rin sa preference mo kung ano yung type mo na klase ng ubas. Iyon, kasi yung nabili ko kasi yung ubas na yun sa akin, yung katauba, wala pa akong alam na kung anong variety yun. Basta sabi na, ubas yan binili ko, yun pala, may mga variety pala yun. Tapos tinanim kasi yun, sir, naka-video na rin yung sa YouTube din yun. Marami rin nanood nun Tapos, lumaki na siya, umupo lang kasi kami ng bahay doon, pero direct sa lupa. Mga 2 years na yata siya, malaki na. Ganito na, sir, ang puno niya, tapos gumapang sa bubong. Tapos, bumungas pa unti-unti. Siyempre, nag-ano din ako sa YouTube, nagsusunod pa paano nila kay rin, nagtanong rin ako dun sa vlogger din na nagtatanim din ng ubas na taga Mindanao ba yun? Si Lucky Spark. Yun, ang dami rin ubas niya. Shout out Lucky Spark. Sa kanya ako nagtanong. Ganun kung anong variety, Catawba daw yung variety ko. Ayun sabi ko. Tapos, ang dami na rin niyang tanim na hindi ko lang kung anong mga variety niya. Yun, tapos, yung pruning ko. Bumunga muna isang konti-konti. Tapos, nahinog. Tinikman ko ang asim. Sabi, ano ba naman to? Yun nga, sinabi mo parang nawalan ka ng pag-asa doon sa una mong tinanim na Ganun din ako, nawalan ako ng sabi ko, ano ba to? Tapos sabi nila, mo ng yung diligan mo ng magtunaw ko ng asukal. Yung try ko yon. Tapos, ayaw kong effective kasi nung pangalawa niyang bunga kasi naprunin ko na siya. At saka nagmarkot ako noon Nagmarkot ako. Yon, bumunga uli. Maganda na yung bunga niya, malalaki na. At saka, yung bunga niya, yung pag nahinog siya. Parang violet. Tinikman ko, manamis na siya. Hindi na katulad yung dati. Sabi ko, maganda pala to. Tapos, yun, nagmarkot ako. Tapos, bininta ko rin yun, sir. Rin ako doon Ngayon, tinanggal ko na yun kasi lumipat kami yung bahay. Yung ganito na sa kalaki yun. Tinanggal ko na yun. Tapos, nagdala ko dito sa Aklan. Sa Baliti. Nagtanim ako doon. Andoon na, pero yung iba namatay dahil hindi nalagaan na yung kapatid ko. Dalawang nabuhay ngayon. Ganito na yung siguro. Ganito po yung isa. Parang ko na lang din siguro yun. Laruan. Ito lang, itong variety mo maganda. Maraming variety, sir, sa sa parating Mindanao. Mga nag-vlog na Doon kasi mostly sa Mindanao yung mga yung mga unang nag-import kami sa Ukraine. Halos sila, madami silang magbabarkada doon. Kumbaga, yung pagka-import, nag-share agad sila sa isa't isa. Kaya madami sila doon variety. May mga Israel pa nga silang pinapakita doon na ganda ng mahaba yung bunga niya. Pero, yung iba kasi, hindi pa nila alam na, sabi na, hindi daw mabubuhay dito sa atin. Yung mga ganito. Pero, ang ganito, buhay naman siya, diba? Sa natin. Gusto niya sa mainit, diba, sir? Full sunlight dapat. Tapos
fertilizer ang nalagyan yan sir? Eto sir, naka-schedule na to next week. Lalagyan na siya ng cow manure. Cow manure? Ganda yan. Para- Siya. Organic lang siya. Hindi, semi-organic po siya sir. Kumbaga, kapag nagpapabunga ako, doon ako nag-apply ng mga systemic na mga fertilizer. Pero kapag during growth, ano lang siya, organic. Tapos may ini-spray ko nito para magpabunga siya. Hindi, wala. Sa pagpapabunga, kumbaga, true pruning lang talaga siya. Pruning siya, no? Pero kung mag-spray ka, yun, preventive maintenance na lang yun. Pero ito, sir, naka-ready na itong i-pruning mo or gusto mo lang pabungain yung ganito naman siya? Hindi, i-re-rest ko kasi sila sir, kumbaga galing kasi sila sa heavy na pagbunga. Oo. So, i-re-rest ko sila ng months para sa next month, pag pinabunga ko ulit, hindi, kumbaga quality pa rin yung ibibigay na bunga. Kasi masyadong heavy yung naibunga niya ngayon. May nagtira pang bunga. Ikot mo nga to yung camera to para ano. Hindi ka kasi. Yun nga, nilagay mo pala mo. Bato talaga. Pinadya mo talaga lagay kasi sila ng ilalim. Tapos sir, bakit nilagay mo ng ano to? Yung bubong. Para Bubong siya. any month sir, kahit tag-ulan, pwede ako makapagpabunga. Katulad nung nag-open ako Oo nga no? December. Oo. So, Maulan siya. Kanahan ako. Kapag wala Winter sa season na siya eh. greenhouse, mahihirapan ako sa pag-aalaga ng, lalo na sa bunga. Kasi yung bunga madaling masira, lalo na sa germination stage kapag laging maulan. Ma-overwater yung puno ko, direct sa bunga. Baka magdidikit lang. Pag naano siya sa nababad siya na sa tubig. Kapag wala namang bunga, okay lang kahit bahain mo siya ng ilang ulan. Ay, itong ano na to sir, yung tubo na, ano to? Drip irrigation. May tubig to siya. Sir, water system niya yan. Para dyan sa mga puno niya. Water irrigation niya. Galing din ah. Ay, ang pagkaalam ko, iba ang kinakusan mo eh. Yung heavy na yan. Mechanical. Tapos ito na nahiligan mo na to. Parang happy lang. Habi siya pero ganda. Ang ganda yung kinalabasan eh. Hindi nga dayo pa eh. Ayun. So mga guys, lahat ng ito mapapanood nyo sa sa YouTube channel ko mga guys na Bong Planting and Car-Repair mga guys. Yun. Maraming salamat mga guys. So wag kalimutan mag-subscribe, like and share. Yun, thank you. Yan lang.